Amen, salamat po. At makakaupo na po muna ang bawat isa. Yan, para makapag-set tayo ng mode. Galing po ako, pastor, talaga sa pala walang tulog pa. Kasi yung anak ko, parang alas 5 na, gising pa. Hindi ko alam kung panggabi yung pasok niya o ano eh. Pero yung misis ko kanina, sabi niya, bumangon ka na. Sabi ko, ha? Umaga na pala. Hindi pa pala kami natutulog noon. Pero salamat po sa Panginoon na tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral po ng salita ng Diyos. At the same time, tayo po ay patuloy na ginagamit niya pagdating sa pangangaral po. And it's been a while na kaya tayo nakatayo dito. February yata. Parang tagal sa pagpipreach po ng salita ng Diyos. But Church, bago po tayo mag-start, pwede ba tayong makarinig ng isang amen po sa church para makita natin yung mga hindi kumain ngayong umaga? Kasi para kanina yung amen, parang mga hindi pa nag-almusal eh. Church, isa nga po amen? Ayan, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Last week, nag-celebrate po ang aking anak ng kanyang very first year ng birthday. At thankful po ang inyo pong lingkod at ang suporta po ng church ay nasa likod po namin. Ang pastor po natin, yung mga mighty men po natin, 9 a.m. pa lang, nandun na sa venue, nagsiset up ng sound system. Hindi nila alam, alauna pa kakain. O kaya yung mga men natin, mga dumating doon na gutom. But I pray na ang bawat isa po ay nag-enjoy sa munti po naming hinandog na salo-salo. At kaya po din namin inopen yung venue na ganon para po maging available din po ang birthday celebration po ng aking anak para po sa mga relatives ni Ma'am Zen. Kasi ang salita ng Diyos ay hindi pa naman ganon ka open sa kanila. And we are looking for an opportunity to make this available. Kasi kung hindi, magiging malaking problema na sa side ko po ay alam ng aking mga relatives na ako po ay mananampalataya. Pero sa side naman ni Ma'am Zen, not all. Kasi hindi sila aware eh. Kasi darating lang naman ako dun Saturday. And then meron akong time sa aking anak. Alis ng Saturday, uwi ng Sunday, aalis ulit ng Sunday, Pero salamat po sa ating pastor na nagbigay po ng paunlak para po makapag-share ng salita ng Diyos sa event na yon. At naisip ko po, sa pagkakaroon ng anak, yung pagmamagulang. Kasi sabi ko, mabigat palang responsibility. Nakita ko na kailangan, nung ikaw ay wala pang pamilya, ibigay mo yung lahat mo para sa magulang mo. Nasuklian mo sila. Pero pag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, higit pa pala doon yung i-require. So, ang nais ko pong pag-usapan po natin ngayon at i-discuss is all about parenting. Alam ko meron tayo sa first slide natin. Bakit ba kailangan nating pag-usapan ng parenting? Nadidiscuss po ito sa school, pero less. Sa trabaho, hindi. Sa lansangan, hindi. Pero, ang kinaganda po ng salita ng Diyos, parenting had been discussed in the Bible. Meron po bang pangangailangan na mapag-usapan ito? Yes, meron po. Bakit? Kasi po, ang sanlibutan ngayon ay very unforgiving. Lalo na sa mga parents at sa mga bagong parents. Hindi katulad noon, na yung mga ages noon, early 60s, 80s, yung mga parents noon, makikita mo sila, they are very much trained to do parenting. Kasi lumaki sila na natuto sa mga magulang nila. But nowadays, when it comes to the new generations of parenting, mayroon pong malaking problema. At yun po yung kakulangan ng
salita ng Diyos na aalalay sa mga magulang. So, church, buksan po natin yung ating pong Bible sa Genesis chapter 2 verse 24. At ito po ay napaka-amazing ng Panginoon. Ang Diyos talaga alam niya kapag importante ang isang bagay. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 24, bago pa po ito, bago pa magkasala si Adan at si Eva, wala pa silang pamilya. Tignan niyo po yung verse. Therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Wala pa pong pamilya at this time. Meron pa lang pong Eve at Adam, pero alam na ng Diyos na merong magiging tatay, merong magiging nanay, at sila ay magtatatag ng pamilya. Ganon ka talino ang Diyos na hindi pa sumisingit si Satan sa eksena. Alam na niya na magkakaroon ng pamilya. At tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. May pagkakataon po kami na makapag-aral po ng inyong salita. Dalangin po namin sa aming pag-aaralan, puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu upang maunawaan ito. Anumang bagay na sa tingin namin ay hindi akma sa inyong harapan sa oras na ito, maging ang aming mga pagkukulang, we pray na kami po ay mapatawad niyo po sa mga pagkukulang na ito. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng diligence, maging vigilant, na pag-aralan po ang inyong salita. Anumang bagay po na amin pong pag-aaralan, all about parenting, I pray na maging blessing po ito sa bawat pamilya na nasa harapan niyo po ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakapuna po tayo? Okay? Tayo po ay, ready na. Ang pastor po yata natin ay lumakad na o hindi pa. Pero ako po ay masaya din dahil po ang pastor din po natin ay soon to be a parent. Makikita niya po yung mga magulang, kung paano gumalaw bilang isang magulang, kung paano, ba yung sa salitang kalye, umasta bilang isang magulang, At nakakamangha po ang Panginoon. And then we have another verse, hindi ko po alam kung nakalagay dyan, Genesis chapter 3 verse 20, at po si Eve ay binigyan ng title ni Adam. Kasi ang sabi po ni Adam sa Genesis chapter 3 verses 20, and Adam called his wife's name, asawa, Eve, because she was the mother of all living. Ibig sabihin, kaya pala niya tinawag na Eve, si Eve, dahil siya ay magiging nanay, ng mga future generations, yung mga anak po niya. At ito pong example natin ay masasabi ko po na hindi perfectong example. Hindi po sila masamang example, but we're going to use them as a reference. Kasi wala namang ibang nagsimula ng magulang sa Biblia ng nauna, kung hindi, si Eva at si Adan. Sila naman po talaga ang nag-start ng family. Ang family po ay ang kauna-unahang form ng government. Bago pa po nagkaroon ng gobyerno, yung lokal na gobyerno, may national government, may LGU, etc., etc. Meron na pong gobyerno, which is yung family. Which is, of course, ang head, ang tatay, yung mother, ang support, ang helpmeet, at yung anak naman po, sila naman po yung subordinate. Sabihin na natin, in a corporate way, subordinate. Sila yung mga sumusunod sa rules and bylaws ng isang pamilya. So, tignan po natin, as they start, kasi po ba, ang pwede nating itanong sa mga hindi po nagbabasa ng Biblia o tamad magbasa ng Biblia, was parenting mentioned in the Bible? Yes. Tama? Meron po bang ibinigay sa Bible na mga good examples ng parenting? Yes. Tingnan po natin itong mga examples na to.
si Hana at si Elkanah, ang anak po, si Samuel. Kaya po tayo merong dedication. Kaya po dito hinugot yung pagdidedicate ng bata sa Panginoon. Ano? Sa verse na ito, si Isaac mula po kay Abraham, which serve as a good parent. Si Joseph mo, ang biological father ni Jesus. Yes, good parent, just man. Nakalagay po sa Bible. And then si Eunice. Hindi po ito yung nanay po nila Ma'am Honey Joy, saka ni Ma'am Grace. Ito po yung Eunice na nanay po ni Timothy. They served as good examples of parenting from the Bible. Meron naman pong bad, which is the counterpart. Tingnan niyo po si Eli, yung preaching po ng aking kapatid. Si Hophni and Pinehas, mga naging masamang example, ginamit yung kapangyarihan bilang mga, sila, saserdote ba? Yung mga sakristan niya. Yung mga helper po sa altar, kung ano-anong mga corruption ang ginawa. Yun naman pong isa, kung nabasa niyo po yung story ni King Solomon, yung dalawang nanay, yung pong pinag-aagawan nila yung isang anak na, ang tunay na nanay nito. Hindi ako, pero the wisdom of King Solomon prevailed para ma-discern niya yung pong rightful mother. And then nakita rin po doon na expose yung pong fake mother. Kasi yung isang nanay sabi niya, sige, hatiin natin yung anak na to, yung sanggol na to. Ano gusto mo, lengthwise o crosswise? Yun yung hamon ng isang nanay, Pero King Solomon, given by the wisdom, wisdom by the instructions of the Lord, said, no, hindi kailangan mangyari yung ganyang bagay. Mangha. Alam niyo po ba, ang panahon ngayon, napaka-delikado na. Kasi, masasabi ko po na ang inyo pong abang lingkod ay siguro pwede nating sabihin na nasa first generation of millennial. Ano ba kami? Gen Z? Hindi ko kasi alam yung Gen Z eh. Sabi daw kasi nila, Gen Z yung pinanganak ng 1980 from hanggang... Tama ba? Tama ba, Gen Z? Millennial. Millennial na ba kami? Hindi naman yata. Millennial. Yun daw pong mga parents na ito, pasok pa ako. Tapos yung mga susunod na parents, batang ex ba? Gen Z. But there's still a difference eh. Hindi pa rin kasi ako kumbinsido that the generations that's part of us, like si Brother Joel, si Brother Jonathan, sino pa ba mga rito? Si Sir Alvin, yung mga pasok pa sa mga tito-tita eh. The titos. Pero may mga new generations pa ng mga parents pa, aside from us, si Ma'am Maru, si Ma'am Jonah. Kita ko yun si Ma'am Jonah Micah kanina. So there's still a difference, though they're part of the same group. There's still a difference. The problem there with the newer generations is mayroong danger sa parenting. At nakakalungkot dahil the parenting nowadays has no guidance. Kasi ang pagmamagulang nowadays, walang manual. Hindi katulad po nung ako last time, bumili ko ng sasakyan yung motor. Kahit pala motor, bumili ka, may manual pala yun. Bumili po ako nung Kawasaki, may manual siya. Sabi ko, kailangan pa pala ng manual. Para pala maintindihan mo kasi last time, nung nasira yung gulong, hindi ko alam ang gagawin ko. At yun pala, meron pala siyang tools sa loob na kasama nung sasakyan. Kailangan mo lang malaman na merong compartment na pwede mong buksan gamitin yung tools na nakalagay sa manual. Alam niyo po ba ang parenting, there should be a manual too? Best manual na pwede po natin gamitin. Hindi sa sariling lakas natin, mapagtatagumpayan natin ang pagmamagulang, pero sa paggamit po ng manual na ang Diyos mismo ang nagbigay. And dapat natin itong gamitin effectively, fluently, yung madalas. Kung kailangang sabihin natin, i-recite natin sa ating mga anak
every now and then ang nakalagay sa Bible, when it comes to parents, when it comes to children, gawin po natin ito. Nakakasawa ng marinig yung sa Proverbs. Ano po yun? Train up a child. Ayan po tayo eh. Problema sa atin, umaattend tayo ng church, wala tayong dalang Bible eh. Nagkakaalaman tuloy ang hindi nagbabasa. Ano? Napansin ko lang talaga sa mga mananampalataya, dumarami yung mananampalataya na walang dalang Bible. Ano? Kaya hindi ko alam kung paano nila naiintindihan yung lesson. Hindi sila nagno-notes. Wala silang dalang Bible. O pagdaan mo pa nung pinto sa natin, nauntog ka, nawala na yung lesson. Yung glass natin doon, na yun, delikado yun. Umuuntog to ng mga natutulog sa church eh. Pero maging seryoso po tayo. Nakakatuwa na ang Bible, nagbibigay siya ng practical and spiritual guidelines when it comes to parenting. Nakakatawa. Next slide po. Tignan po natin ito. Yung start ng pagmamagulang ni Adam and Eve. And Adam and Eve knew his wife and she conceived. Alam po natin kung sino ang panganay. Si Cain. And said, I have gotten a man from the Lord. Yun pala ibig sabihin ng Cain. And next po, nanganak po ulit si Eve, verse 2. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of the sheep. But Cain was a tiller of the ground. So si Abel daw ay pastol. At si Cain naman, siya naman po ay magsasaka. Tama. Kasi sabi dun tiller of the ground eh. At alam po natin ang nangyari. Hindi ko na lang alam kung meron pang hindi na nakakatanda kung ano nangyari kay Cain at Abel. Tinamaan ba sila ng bato? Sinibat ba sila? Hindi po. This is the first documentation in history, in the Bible, of what happened. And it's murder. Imagine mo, nag-start ka ng family. Unang dinatnan mo, murder. Is it a good example? No. Diba? Masakit. Masakit sa pamilya yon. Masakit sa isang magulang na mawalan ng anak. Pero that happened to Adam and Eve. Pinatay si Abel, hindi Cain. At di lang po yun. After na mapatay ni Cain si Abel, what happened? Lumaya si Cain. Pumunta siya sa isang lugar. Kasi iniisip niya the shame and the difficulty of living within your parents sa kabila nung nagawa mo na yun. Nakakalungkot. Nagsimula ka ng parenting at ganun agad yung dinatnan mo. Pinatay yung iyong anak, lumayos yung isa mong anak, and then what? Kayo na lang ulit. Pero nakakamangha kasi even though na ang plot ng story ay ganon, na despite na sa sorrow nung mag-asawa, ay nakatagpo pa rin sila ng biyaya sa Panginoon. If I'm not mistaken, on the verse, sumunod na verse, sa book na ito, nagkaroon pa sila ng isang anak. Alam ko may nag-discuss nito sa prayer meeting eh. Si Sir Ice ba? Si Derek? Si Seth? Tama ba? Si Seth? And look at this. Nakakamangha kasi nung ipinanganak si Seth, these are the times that a family or people started calling God. Nagkaroon na ng worship nun, ng prayer. Yung public prayer. Yun na yun eh. And then they start calling. And then men start calling God. Yun yung nasa verse eh. Nakakamangha kasi despite na mayroong problema na hinarap sila bilang magulang, nagawa pa rin nilang mapagtagumpayan ito. At nagkaroon sila ng isa pang anak. And alam naman natin kung ano po yung nangyari. The following verses, these are the longest documented na age na nabuhay ang mga tao
Si Seth yata 930 years, if I'm not mistaken siyang, si Adam, 930 years siyang nabuhay. Nakita niya yung mga generations na sumunod sa kanya. And the good thing is, naging sapat yung 930 years for them or for him to teach his children about God, about the way of the Lord. Imagine yung haba ng panahon na yon na naging sapat para mabigyan ng practice or maturuan ng habit ang kanyang mga anak when it comes to parenting. Ano? Tignan niyo po ito. Next verse po. Next slide, thank you. So, tama po yan, sir. Yung pong isa nating So, why do we need to give parenting importance? Kasi nga po, mayroon pong napakadelikadong generation ngayon. At yung parenting, it's not just about raising kids anymore. Parenting, para na ito, nagsama yung mag-asawa. Pero hindi, yung parenting, nabibigyan na lang siya ng less importance. Sasabihin nung, nandiyan na yan eh. Sige, start na natin tong family na to. At nakakalungkot na meron ng warning sa Bible, thousands of years ago, na mangyayari ito. And nakakalungkot na parang hindi pa rin nagiging prepared ang mga tao. Ganon din yung mananampalataya. We fail at one point. Sige po, yung pong next verse po. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. This know also in the last days. Ito na yung last days. Perilous time shall come. Pag sinabing perilous, mapanganib. Napaka-mapanganib na era. Yung millennium natin. Katulad ng diniscuss ni Sir Ron kagabi about the end times. At yung paparating na panganib. About the Antichrist. Next verse po. For men shall be lover of their own selves. Ano nakikita natin sa mga reels ngayon? Yung mga reels, hindi ko alam kung bakit kailangan pa nilang i-post yung video nila na nagluluto sila. Pupunta sila sa isang beach. Hello mga ka-FB, nandito po tayo ngayon sa gano'n. Hindi ko alam kung bakit kailangan i-advertise nila. Alam naman natin for monetization, yung sa pera, pero I don't get the point kung anong itinuturo nila. Tapos, nandito po tayo, magpapaderma po tayo today. Ayan. Ganito po maglinis, magluto. Parang kakaiba pa magluto ngayon, which is a common chore na dapat alam ng bawat isa. Tignan niyo po yan. Men shall be lovers of their own selves, covetous, yung mapagnasa sa anumang mga bagay. Boasters, yung mas mahilig na ipagyabang, yung mga post, may mga post ngayon na sabi yung 26 years old, 1 million sa bank account. Ikaw, Ako? Walang tulog na tatay. Pinausukan pa namin si Yuan kanina. Kasi meron siyang asthma or hika. Nakakalungkot, pero nangyayari. Blasphemers, yung siraan, hindi na dinadaan sa konfrontasyon. Dinadaan na sa social media. Yung mga, kasiraan. And then, nga po, singit ko lang po ito. Wala po ito sa ating topic. Ipag-pray nga po natin yung pong isang issue ngayon na putok about a ministry. Na allegedly, sinasabi ng government, ng DSWD na nagpapahirap sa mga batang kinupkop. Alam ko, nakita nyo na yon. Putok na istorya na yon at nakakasira sa isang church, mananampalataya, na they're upholding it. At may proof naman. I don't know what happened, pero ipasama natin sa prayer na yon. Maging yung pastor ngayon, I don't know if he was incarcerated, kung nakakulong siya ngayon, pero isama natin ito sa prayer. Kasi if I'm not mistaken, ang Pastor Abante, he went there personally to speak with the pastor, yung foreign missionary. Isama natin niyon. Sabi po natin, tuloy po natin, beside blasphemers, balik po tayo,
disobedient to parents. So, thousands of years ago, sinulat na ni Timothy na darating ang panahon ng mga anak daw ayaw na sumunod sa magulang. Nakikita ko yung mga post na parang mga rebelde, yung mga anak, hindi ako kailangang dominahan ng aking mga magulang. Buhay ko to. Ganun na ngayon ng mga kabataan buhay ko to, gagawin ko to. Dino-document yung paggawa ng krimen. Hindi, nakakatakot. Because that's bound to happen. Disobedient to parents, unthankful, unholy. Next po. Tingnan po natin. Without natural affection, wala na yung pagkalinga. Truce breakers, yung may mga usapan, may mga kasunduan na sinisira, may mga tipanan na sinisira. False accusers, yun daw pong isang celebrity na dinidemanda ng isang politician kasi paninirang puri. Tignan niyo po, incontinent, fierce, may mga matatapang, despisers of those that are good. May mga post po ngayon na kina-counter niya yung salita ng Diyos na hindi, ang mga tao meron niyang yung may aura, yung mga ganun, meron niyang pungsoy. Hindi Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. May mga ganun na mga post ngayon which is very deceiving. Next verse po, sir. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Pero ang binigyan po natin ng emphasis, which is disobedient to parents. Aminado naman ng mga nanay. Aminin nyo na. Aminin nyo man o hindi, marami ng mga anak ngayon, casual ang pagsunod sa magulang. Hindi mandatory. Hindi katulad noon. Kasi katulad noon, pag hawak pa lang ni nanay sa tambo, alam mo nang gagawin mo. Pag ikaw lumampas ng 6:00, nasa lansangan ka pa, alam mo nang dadatnan mo. Alam mo yung katring makitid, yung yantok, doon ka dadapa. Diba? Hindi katulad ngayon na, malilate ako. Love you, moi. Meron kami group study. Alis lang kami. Hindi naman pala doon pupunta. Which is very sad. Ngayon, sa kabila po ng mga problemang ito, so may problema, pero may solusyon ng Panginoon. So, ano ba yung masasabi natin? Sa sarili po natin, itanong natin, lalo na sa mga magulang, ano ba ang ingredients ng isang successful parent? Diba? Ano ba yung ingredients? Ano ba yung category? Ano ba yung standards ng isang successful parent? Kaya mga parents, nanay, tatay, masasabi ba natin sa sarili natin na tayo ay isang successful parent? O nandun ba tayo sa road to being a successful parent? Nakita ko may mga tumatawa. Either, oo lang yan o hindi. Yeah? Nakakatawa. Ito ba, ibig sabihin ba nito, pag sinabi mong successful parent, mayaman kayo? Yung sa bahay nyo, hindi nauubusan ng laman yung ref ng groceries. Maalwal kayo sa buhay. Sumusweldo ng sapat yung mga nasa tahanan para mabuhay ang anak nila. Carefree sila. Kahit tumakbo ng 24 hours yung aircon, okay lang, kayang bayaran. Yun ba yung isang sign ng successful parent? Kayamanan. Prominence. Yung kilala kayo sa iyong bayan na makakapangyarihang lahi. Lahi ng yan. Lahi ng Topacio yan. Ay, lahi kasi ng Topacio, iba yung tinatanong sa akin Kamag-anak mo ba si Soxy? Ay, hindi ko kamag-anak. Yung mga matatanda, kilala yun yung direktor na namayapa na. Kamag-anak mo ba yung matapang na attorney? Si Ferdinand? Sabi ko, parang. Yung mga prominente, pag ba sinabing lahi ng Pacquiao, prominente. Lahi ng Bilyar, prominente. Hindi lang prominente, ano pa yun Ano yun? Ano yun yung subdivision nila? Camellia.
Pag sinabi natin na dito sa barangay natin o sa town natin, pag sinabi na Galvez, prominente? Yes. Pero would this constitute a parent to be flagged as a successful parent? Good name, magandang pangalan. Kapag ba sinabi natin na, ay, anak ni Tandang ano to? Tandang Brando. Si Lolo Bonifaciong ano niyan, lolo niya, mababait yung pamilya na yan. Pag ba sinabi na ganun, successful parent na ba agad sila? Ano? Mga lahi ng Makaso yan. Mababait yan. Ano? Lahi ng mga Kazan yan. Matatalino yan. Magagaling sa basketball yan. Pero it's not a category that those parents are successful. Isa pa pong example, business. Yung mga nagpapatayo ng mga negosyo. Ibig bang sabihin natin na yung mga parents na yun ay successful parent? Yung mga nagtatayuan ng mga department store, nagtatayuan ng mga commercial building, masasabi po ba natin na these parents are successful parents? Ano? Yun yung mga tanong. So, sa sarili po natin, sa pagmamagulang po natin sa ating tahanan, pwede po ba nating sabihin ngayon sa ating sarili, ay ako, successful parent ako. Kasi ganito, napag-aral ko yung mga anak ko, bla 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 bla, napagtapos ko sila lahat. Yun ba? Pero hindi eh. Hindi po. Kasi, ang isang bagay na alam ko, when it comes to successful parenting, hindi iisa ang definition ng pag sinabi mong successful. Hindi po, maraming definition yun. May mga tao, payak lang ang pamumuhay, pero sino nasasabi nila sa sarili nila na successful ako. Kahit na ganito lang ang estado ko sa buhay. Tignan niyo po Tignan niyo po ito. Lalo na sa mga magulang, mga new generations. Hindi mo kailangan mag-exert ng effort para ituro sa kanila yung masasamang bagay. Yung pagsisinungaling. Wala naman yata akong nanay na makikitang magtataas ang kamay dito. Anak, gusto ko. Valedictorian ka sa pagsisinungaling. Paglaki mo, Gusto ko yung mga bangko, ma-hold up mo, Gusto ko maging professional hold upper ka, scammer. Gusto ko gumawa ka ng app, na SSS app, na fake, na ma-scam yung mga tao. Ganun ba? Wala ako nakikitang magulang na ganun. Alam mo, proud na proud ako. Akit sa entablado. Proud ako sa anak ko na karamihan dito sa mga klase niya, nagulpi niya nung sila po ay nag-aaral pa. Walang ganung magulang. Walang ganung magulang. But, hindi pa tayo nagtataka that there are growing numbers of incidents involving younger generation, younger kids. Mga balita nowadays, nakakakilabot yung mga ginagawa ng mga high school. At hindi ako naniniwala na yung mga kabataan na yun ay natuto lang sa lansangan. Yung kinalakihan nila. The parents has something to do with it. May kinalaman, aminin man natin o hindi, may factor ang pagmamagulang ng mga magulang sa mga anak nila. Kung bakit ganun ang nangyari. Tignan po natin ito. Meron pong akong ilang mga bagay na nakita. Nanood po ako ng ilang discussions ni Dr. Charles Stanley. At nakakamangha, ang diniscuss niya is about successful parenting or parenting. Meron po tayong napulot na ilang mga puntos at gusto ko po itong i-share. Marami sila, pero kukuha lang po tayo ng mga praktikal. Kukuha po tayo ng mga napapanahon at akma sa audience natin ngayon. Tignan po natin ito. Number 1 point for a successful or for a good parenting is the spiritual principle. Kung ikaw, nag-aasam ka na maging successful ka na magulang, dapat, lalo na kung mananampalataya ka at may takot ka sa Diyos, this is the number 1 thing that you need to consider. Yung spiritual principle. Ano yung spiritual principle? Siyempre, dito naman po manggagaling yon. Hindi naman po yun manggagaling sa horoscope.
sa halaw, kay, ano yun, basta sa business, check ko yan. Nakalimutan ko pangalan nun. Yung Chinese, yun ang magbibigay ng mga good fortune. Nakalimutan ko yung lagi naka-red. Hindi si Chinkitan. Si Chinkitan kasi business-minded eh. Yung sa Feng Shui yun eh. Hans. Oo, yung nagbibigay ng mga etc. Pero sana hindi ito ma-take down ni YouTube. Merong mga binibigay yung ibang mga successful na entrepreneurs about success. Pero nakakalungkot kasi hindi naman lahat ng approach tutugba. Pero one good thing about the Bible, kasi dito nagsimula ang unang pamilya, hasa at akma ito sa lahat ng form of families. Kung nasa upper class ka, nasa lower class ka, kung medium earner, walang kinalaman iyon. Kasi po ang Biblia, kinakausap lahat. Maging magulang ka man o anak, at nagbigay sila ng mga example sa Biblia so that we can study them. We can be guided. Ito yung manual na sinasabi ko na akma sa pagmamagulang, which is coming from the spiritual principle. Ang prinsipyo na hinuhugot sa Biblia na pwedeng ituro ng kahit na sinong magulang. Ngayon, nasa sa atin po ito, kung yung prinsipyo na ito ay ini-implement mo na sa tahanan. Hello, church? May prayer ba tayo? Pag umuwi? Nasa si Brother Joel. Ay, wala na. Wala na, no? May altar prayer ba? Si Brother Joel, may prayer time sila with family eh. Si Dea, dun pinalaki eh. Meron po ba? Meron po ba tayong ganon? Meron po bang devotion? Meron po bang salita ng Diyos na nabibitawan sa tahanan natin kapag nag-uusap tayo? Sa hapagkainan, pagpasok sa bahay. Meron ba tayong ganong ginagawa? O okay lang sa atin na dumating yung anak mo sa bahay, nakaluto na, kumain, umalis. Tapos, dumating ulit sa bahay, galing sa eskwela, the following day. O ganun yung takbo ganun yung cycle nung araw-araw natin. Kasi, kung tayo po ay mananampalataya, meron tayong worry. Meron tayong cautiousness and consciousness sa pag-alala sa mga anak natin. Kung mahal mo ang anak mo, sigurado, madalas, nag-aalala ka. Nasaan na kaya si Jaime? Nasaan na kaya si Kyle? Nasaan na kaya si Gia? Matendang practice ng choir. Nandyan na ba? May nag-PPM saan? Nandyan pa po ba sa church, Sir Ice? Nakauwi na po ba si Brother Ice? Nakikita ko yung ganun eh. At nakakatuwa ito when it comes to parents kasi alam mo, nag-aalala sila. Diba? Diba? Nakakatuwa yun. Kasi alam mo, masasabi mo na yung pamilya na yon humuhugot ng prinsipyo sa Biblia. Kaya kung tayo ay isang pamilya ng mananampalataya, dapat simula na natin. Matakbo oras. Kung hindi mo ituturo sa anak mo na pumunta ka sa church dito, akain sila sa church, paano mo masasabi na pagtanda nila, aakain ka nila sa church? Ihahatid ka nila sa church kapag 3 na ang paa mo. Kapag malabo na ang mata mo, sino ang magbubukas ng Bible mo? Na ang tagal na nasa bahay, hindi nagagamit. Spiritual principle. Every God-fearing parent should be able to educate and transfer biblical knowledge by faith, precept, and guide them through their journey as they grow old. Ang isang responsableng mananampalatayang magulang, dapat niyang maituro sa kanyang mga anak ang laman ng nakasulat sa Biblia. Hindi yung antanda-tanda na nila, pagtuntong nila sa church, hindi pa nila kilala si Goliath. Na pinatay ni Samson, di ba? Nagkakamali sa mga story eh. Yung Hezekiah, na hindi siya
Book pa sa Bible yon? Ano? Dapat, at an early age, kailangan natin bilang magulang, kalad ka rin sila papunta sa church. Yun na ang term ngayon. Yung sa Bible, compel, ano yun thousands of years ago Kasi yung mga nabuhay noon, madaling akayin yung mga anak pumupunta sa church. Ngayon kasi hindi Kaya ngayon parang ang dapat dyan, hilahin papunta sa church. Kasi kung hindi mo yan gagawin, ang sanlibutan ang hihila sa kanila. At hindi mo magugustuhan kung anong gagawin nila. Pwede ho bang makitawag po yung pong magulang po ni brother ganito? Bakit po? Kasi po, meron pong sinaktan sa eskwela Pwede po bang makitawag yung pong nanay ni ganito? Bakit po? Hindi ho kasi pumapasok sa eskwela yung anak nyo. Ha? Hindi ko alam yun Naka-uniform pa nga yun pag alis dito sa bahay wala po, ilang araw na pong absent. Isa pumupunta yun. Hindi mo alam. Sinasabi sa'yo, pumapasok, humihingi ng baon. Dangerous. So, dapat po nating malaman na hindi po ito imposible. Hindi po ito imposibleng gawin. Kasi po kung hindi po ito posibleng gawin, hindi na ito isusulat sa Bible. Train up a child. Gasgas na yung verse na yan. Siguro nakailang daan na akong rinig nung na yun. Tapos makikita mo yung anak, yung magulang. 1 taon na. Hindi pa rin dala yung anak sa church. Pinadedicate pa yan. Kaya ako, si pastor, parang gustong kausapin. Pastor, parang parang ang hirap umagri na yung bata i-dedicate mo sa Panginoon kung hindi mo naman dadalin. Kaya nga siya tinawag na dedication Ikaw bilang magulang, palalakihin mo siya sa pagkatakot sa Panginoon. At gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya, madala mo lang siya dito. Dinedicate mo siya bilang bata, wala pa yun muwang. Pero pag nagkamuwang na yun, it is your responsibility. Hindi si pastor. Hindi responsibilidad ng pastor natin ang akayin ang anak ninyo sa church. Parents should have that responsibility primarily. Kung ayaw nyo, pwede wag. Ayaw nyo pala Kaya lang, the consequences will be there. At hindi liable ang pastor natin. Na managot na, pastor, pupunta sa church yan, tapos ganyan ang nangyari. No. Ang mga kabataan po dito, ilang oras lang umati ng church. Minsan, uuwi pa yan na nakapagkape. Pero, tingnan po natin yung spiritual principle. Si Adam po, at the age of 930 years, naturuan niya si Seth. Nakita naman po natin yung mga good implications, sa lahi, after. Alam niyo po ba, ang Diyos matalino sa napakaraming bagay. Hindi pa niya napipili hindi pa niya na i-assign paano ko ba sasabihin ito? Ang pagkakaplano ng Biblia. Pero, alam niyo po ba nakapili siya ng tamang lahi sa Bible, which is yung Israel? Bakit po? Sir, ano ba yung nakalagay natin sa next slide dyan? Picture ba yan? Tingnan niyo po ito. Deuteronomy chapter 6 verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children and shall talk of them when thou sittest. Mga magulang to. Ito yung sabi, Diyos, nakikipag-usap na. Ito gagawin niyo sa mga anak niyo. When thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Ano po yun yung salita ng Diyos? Nasabi ng Panginoon, kailangan mo itong ituro sa iyong mga anak. Kahit ba nasa bahay kayo, kahit naglalakad kayo sa daan, mayroong opportunity na ituro iyan.
Next po, picture na yan eh. Tama ba? Ano po ito? Mga ISIS? Hindi po. Hindi po yan mga ISIS. Ito po ay mga Jewish children. At sila po ay tinuturuan ng Torah. Torah, if I'm not mistaken. Ano po yung Torah? Yung pong 5 Bible. Yun yung Pentateuch sa atin. Yung pong 5 naunang Bible na isinulat ni... Tama ba si Jesus Christ? Yung nagsulat? Writer writer lang. Pag sinabi writer, yung nagsulat. Sino po? Sinasabi ko, hindi na naman nagbabasa ng Biblia eh. Ano? Alam niyo po ba at their age, ganyang kabata, kailangan nilang ma-memorize yung Bible na yun, yung mga books na yun. Sa bahay, itinuturo din ng mga magulang nila yun about the Hebrew Bible. Hebrew Bible pa po iyon Hindi English, hindi Tagalog. Itinuturo nila dahil iyon ang itinuro sa kanila ng Panginoon na dapat nilang gawin thousands of years ago. Nakakamangha. Pero nowadays nakakalungkot kasi tayo may time ba tayo na magbuklat ng Biblia sa ating anak at sabihin natin, tignan mo to anak ko, napakaganda ng story na to. Tignan mo si David, ano lang yan, pastol lang yan dati, pero naging king siya. Nagagawa ba natin iyon bilang magulang na mayroong kahit isang verse mabanggit sa kanila about the Bible to encourage them? Nagagawa ba natin ito? Sabihin natin, minsan lang sa 1 linggo, minsan sa 1 buwan, quarterly. Kasi kung hindi, ano yung sinishare mo sa mga anak mo pag nasa bahay ka? Nakakatuwa dito na may mga nanay na binuno yung kahirapan at napagtagumpayan nila dahil sa biyaya ng Panginoon at ngayon dala-dala nila yung mga anak nila. Hindi lang isa, hindi lang 2. Mahirap, pero hindi imposible na gawin. Tignan niyo yung spiritual principle na dapat nating gawin at dapat nating ituro sa ating mga anak. Kasi kung hindi yan ang prinsipyo na maituturo nyo, sinasabi ko sa inyo kung ano-anong prinsipyo ang matututunan niya sa lansangan. Anong prinsipyo ang pwede nyong matutunan sa lansangan? Simple lang. Bingo plus. May mga kabataan, nakikita ko, nagsusugal. Sabi ko, saan kaya kumukuha ng pinasusugal to? Malamang sa baon. Dati, para magsugal ka, masama yun, kailangan mong pumunta ng kasino. Kailangan mong pumunta ng peryaan. Yung perya, yung may mga yung mga matawag doon. Yung bingo, meron kasing bingo doon eh. Tapos yung mga color game, tapos yung pong mga inagano na benching ko. Di ba? Tapos yung may mga et cetera, kung ano-anong mga sugal. Pero ngayon, isang tap mo lang ng cellphone. Di ba? Dati, para kung kailangan mo mag-research o magkaroon ng konting libangan, kailangan mo pumunta sa computer shop. May mga naglalaro sa computer shop eh. Yung mga online gamer, may mga online gamer tayo rito. Dati. Ewan ko lang ngayon. Pero ngayon, isang tap mo lang sa cellphone, handyan na. Di ba? Dati, mano-mano mong kailangan turuan ng mga anak mo ng abakada. Ngayon no, Cocomelon. Ganun na lang. Pero dati, napakahirap ng trabaho ng mga magulang. Anak, sinabi tong apple. Talagang luluha ng napakaraming luha yung bata. Luluhod sa napakaraming munggo, matuto lang. Maipaglaban lang ng mga magulang yung edukasyon, which is very important. Pero nowadays, anak, Teacher Rachel, buksan mo siya. We're clapping. Dali-dali. Tapos hindi pa nagagawa. Nakakalungkot, Meron pong isang post sa social media about a teacher na pinapabasa niya yung isang college student. Hindi na natin sasabihin kung ano yung mga details na, pero that was posted. And then nakita niya yung na-discourage siya bilang teacher
Kasi yung college student na yon, hirap na hirap bumasa. College student, hirap na hirap bumasa. Which should be learned at an early age of what? 6? 5 years old? Okay, ang tawag doon? Daycare ba yon? Yung mga nakapula. Ano? Yung mga bata doon, tinuturuan at an early age of A, B, C, D, 1, 2, 3, magsulat. Pero yun, nakakalungkot. Hindi po natin pwedeng sabihin na kasalanan ng education system yan sa Pilipinas. Napakawalang kahulugan. Bakit po? Kasi ang ginagawa po, bawal po magbagsak ng mga estudyante. Kailangan namin sila ipasa. Kung hindi, yung school naman namin ng mahihirapan sa accreditation, sa pondo. Hindi po kasalanan yun na education system. Kasalanan yun ng mga magulang. Kung natuto kang magbasa, lumaki yung anak mo, turuan mo sila. Mag-spend ka ng ilang oras. This is the first principle that we should be able to teach our children. We should be able to have in our house the spiritual principle. Ano? Nakakakilabot. So, mga magulang, dapat po natin pag-ingatan ang ating mga anak dahil sila, tandaan nyo po, sila din ang magiging kasama nyo sa inyong pagtanda. Ngayon, kung hindi mo sila tinuruan, hindi mo sila minotivate, wala kang naiwan sa kanila na prinsipyo patungkol sa Biblia, anong huhugutin niyang mga yan at isusukli sa'yo? Wala. 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 Akala mo lang meron, pero wala. Parang ano lang po yan? Parang flood control lang yan. Flood control project. May pondo, pero hindi gumagana. Yung pagmamagulang. Nandun yung pagmamagulang, pero hindi functional. Ano? Sabi nga ni PBBM, mahiya naman kayo. Diba? Sa zona niya. Yan po yung number 1 na dapat meron tayo. Spiritual principle. Ano? Anong klase kang magulang kapag tinitingnan ka ng iyong mga anak? Ano ba yung masasabi niya sa'yo? Kung i-interviewin dito yung anak mo, wala akong magbigay na example eh. Ano? Sige, pili na lang tayo. Sige, anak ko na lang. Yuan, ano yung masasabi mo na maganda sa magulang mo? Ano yung ginagawa nila na natutuwa ka? Sa mga parents, pag tinanong yung mga anak, ano ba yung masasabi mo na nakakatuwa sa magulang mo? At napakasaya na marinig, sasabihin niyan, alam niyo po, Tatay Pastor, si nanay po, binabasahan po niya kami ng Bible stories noon, nung bata kami, bago kami matulog. Na nakailang basa na siya nung pong pinagaling ni Jesus yung bulag. Napakaganda. Babaunin po nila yon hanggang sa pagtanda nila. Kesa yung, anak, ano ba yung ginagawa ng magulang mo sa bahay? Yun po, lagi po sila nag-aaway. Lagi sila na magproblema sa pera, nagtatalo sa pera. Alam mo, ang mga bata, meron silang angking honesty. Yung mga bata na meron silang angking katapatan na pag tinanong mo sila, masasabi nila yung totoo sa puso nila. So, kung meron kang anak at ikaw sa sarili mo, tatanungin mo, ano kaya ako ang klaseng magulang? Ano kaya yung nasasabi ng anak ko sa akin? Let's reflect on this. Kasi, tandaan po natin, bilang mga magulang, dinadala po natin sila sa church. Pero tandaan po natin, yun ay limitado. Hindi po natin sila dinadala everyday sa church. Kung hindi po posible yung ganong bagay, dalin mo ang church sa tahanan mo. Kung ano yung napapakinggan mo, kung ano yung saya na nakikita mo dito, kung ano yung blessing na nakikita mo, dalin mo sa tahanan mo, dalin mo sa mga anak mo. Ilapit mo yung church. Kasi tandaan niyo po, pag yan, lumapit sa sanlibutan,
lalayo yan sa Diyos. At magtataka ka, bakit ganito nangyari? Saan ako nagkulang? Hayun ang sagot. Meron ka bang nai-apply na spiritual principle sa anak mo habang lumalaki? Pastor, wala po eh. Ay, ganun naman pala eh. Wala naman pala eh. Ba't nandito ka? Ba't ka humihingi ng payo, ng counsel, na yung anak mo nag-asawa ng hindi mananampalataya? Yun naman pala. Diba? Sampal sa atin yun. Pero kung meron kang spiritual principle, itinuro mo sa mga anak mo, natutunan nila, you have nothing to worry about. Ano pa po yung isa nating prinsipyo na magandang maituro bilang magulang? Number 2 na ba yan, sir? Tingnan niya. The moral principle. Sa school, yung mga teacher, sinasabi nila, so, class, ano ba yung moral ng story? Ano ba yung napupulot mo ng mabuting aral? Kapag po sinabing moral, kasi yan yung mga good values. Sir, meron ba tayong mga good values na nakalagay dyan? Alam ko meron. Alam niyo po ba ang mga Pilipino mayaman sa good morals? Good values? Isang click pa po, sir. Tingnan natin. Sa mga Pilipino, meron po tayong po at opo. Sa Amerika, wala niyan. Yung pong pagmamano, sa Pilipinas. Ano? Yung pong paggamit ng tito, tita. Yes, hindi ko alam kung paano naging plan tito, plan tita. Pero yung tito, tita, di ba? Yung pong sa ibang bansa, tawag din sa mga kuya, eldest brother. Sa pinakabata, youngest brother. Ano? Yung sa gitna, sa atin meron. Medico, Medice. That's a title of respect na meron sa atin. Yung pong pagbibigay ng hospitality. Ang Pilipino, they're very much categorized as hospitable nation. Napaka-hospitable daw natin. Pag may pumupunta mga banyaga, pinapakain natin sila, masaya tayo. Kahit na yung bahay, binagsakan ng puno, makikita mo sa interview, nakangiting ganon. Di ba? Kahit na yung baha, hanggang dito na, nakita mo, nakangiti, lumalangoy sa baha. Ganon ang mga Pilipino eh. Meron silang angking saya at hospitality. Tingnan niyo po yung isa, yung utang na loob, yung gratitude. Kapag po yung may mga bata, may ginawang mabuti, a good deed, tinawid yung matanda. Yung matanda na yun, tatanaw ng utang na loob dun sa bata. Meron tayong mga utang na loob na kahit kailan hindi natin mababayaran. Hindi natin yung kaya bayaran ng pera. Pero, simple lang. Yung kunyari, ikinuha ka ng tubig na malamig, ihinatid ka ng young people sa tricycle, paahon sa kanto. That is, utang na loob. Indebted ka na dun sa tao na yon. Pero, simple lang, di ba? Yung pang isa, yung makikiraan po. Yung mga Pilipino, mahilig daw doon. Yung pagkain ng salo-salo. Good morals. That's moral principle. Pag po sinabing moral principle, ito po ay basic rule or belief about what is right and wrong. Ang mga magulang ba natin, sinasabi ba natin sa anak natin, anak, bad yan. Anak, sige, okay, gawin mo yan, anak. Sige, sige. Anak, huwag kang lalapit sa electric fan, baka yung daliri mo mapasok. Anak, huwag mo hawakan yung candle, baka mapasok yung kamay mo. Yung sa lesson ng kay Jose Rizal, yung moth, saka yung yung fire, di ba? O tayo mga magulang sa bahay, sige, bahala ka, gawin mo gusto mo. Malis ka na. Kambabalik. Ganun ba tayo sa bahay natin? Nakakaligtaan na natin na magturo ng moral principle. Anak, tandaan mo paglaki mo kailangan may good grades tayo, mag-aral tayong mabuti, re-reward ka ni daddy, re-reward ka ni mommy, Ganun ba tayo sa mga anak natin? O pagdating sa bahay, saan ka galing? Nag-aral ka? Sino kasama mo? Kumain ka na ba? Wala man lang yung, anak, kamusta ka na sa eskwela? Okay ba yung exam mo? Pumasa ka ba sa civil service? Papasaya, Sir Ron. Gano'n ba tayo ka-open when it comes to teaching moral? Buti pa yung TV. Yung TV na pinanonood natin, may nakapost doon, patnubay ng magulang ay kailangan.
palabas pa lang yun. Buti pa sila, nagawa yung trabaho nila. Tayo, anak, sige, bahala ka dyan. Diskarte mo yan. Gusto mo magpamilya? Sige, magpamilya ka. Huwag ka nang mag-aral. Ano ba yung dinidiscuss natin sa loob ng tahanan that can be considered as a moral value? Anak pagpupunta ka sa church, be-bless ka kay pastora, be-bless ka kila lola, kila nanay, smile ka attend ka dun, punta ka dun sa may offering tapos kanta ka kahit lip-sync muna. What kind of moral values are we instilling to our children's minds? O kaya, alam mo yun, yung mga parent na tolerant. Sinabi na kasing wag, may mga ganang magulang yan, tignan mo tuloy. Tapos yung mga bata, natutrauma sila at an early age na. Si nanay naman. Mag-left the group na nga ako. Masyado ko pagalitan Yeah? What kind of morality are we teaching the kids? Anak, sino kasama mo? Sabi ko na May mga barkada mo na yan. Anak, kamusta ba yung mga kaibigan mo? Dito kayo, kain kayo. Dito kayo. Moral principle na dapat nating matutunan. Tignan niyo po ito. Sir, yung next slide ba natin, Genesis 24? Tignan niyo po itong balita na nabasa ko sa isang website. UN, yung pong United Nations AIDS, World Health Organization support, DOH, yung Department of Health po sa atin, call for urgent actions as the Philippines faces the fastest growing HIV surge in the Asia-Pacific region. Nananawagan daw yung pong World Health Organization sa DOH natin about it. Because why? Why po? Next po, maliit yan. Huwag kang mag-alala. Hindi niyo mabasa. Tungkol po ito sa lumalaking bilang ng kabataan sa ating bansa that has sexually transmitted diseases. Next po, sir. I-zoom natin. HIV cases went up to, hindi po typo yan. Ilang percent daw po? 550. Pag dinaan natin sa mat yan, meron kang piso, 550 ang katumbas. Tama ba? Sorry, mahina ako sa mat. 550% cases, around 250,000 na kabataan nagkakaroon ng ganitong sakit. Bakit? Kasi nanineglect sila sa tahanan. Doon sila galing sa tahanan, hindi sa lansangan. Imagine that. Nakakatakot na makita. And are we willing to sacrifice this kind of dangerous activity? At saka na lang natin sasabihin sa mga anak natin, anak, nagkulang ako sa iyo Patawarin mo ako, pagpasensyahan mo na. Next po, sir. Despite of that, tingnan niyo po ito, napakaganda example sa Bible. Genesis 24:18-20. And she said, drink, my Lord, and she hasted and let down her pitcher upon her hand and gave him drink. And when she had done giving him the drink, pinainom niya yung servant. Kung nagbabasa po tayo ng Genesis, this is about the story of the servant serving Abraham. At sabi ni Abraham sa kanya, aking kasambahay or aking katuwang sa bahay na ito, gusto ko sana ihanap mo ko ng mapapangasawa sa aking anak. Sino po yung anak? Sino po? Si Isaac. And then, nag-journey yung servant, na-encounter niya tong babae na to. Sabi niya, sir, dun sa stranger yung servant. O sige po, dito po muna kayo. Paiinumin ko po kayo ng tubig. Mukhang pagod na pagod po kayo Ano po ba gusto nyo? Mountain Dew? Ano po ba gusto nyo inumin? Ano lang yun Pinainom niya. And then pagkatapos po nun, verse 19, and when she had done giving him the drink, she said, I will draw water for thy camels. Kasi yung servant may mga dala siyang camels. Ibig sabihin marami And also, until they have done drinking. Next po, tingnan niyo po 20, and she hasted. Ang ginawa po ng babae,
Yung pagkapainom niya dun sa servant, kinuha niya, umigib siya dun sa balon, if I'm not mistaken, takbo siya, punta dun siya sa camel, painom na naman. Tandaan niyo po, ang camel, napakalakas uminom ng tubig, kaya siya merong sa likod eh. Diba? Pinainom niya yung camel, takbo na naman siya, pinainom niya si camel number 2. Ano? O takbo na naman siya, pinainom niya yung camel hanggang mapainom niya lahat. Good example na babae. Alam niyo po ba kung sino yon? Sino po? Si Rebecca. Si Rebecca. Alam niyo po ba yung servant na yan, sa sobrang pagkamangha niya, hindi ko alam, sir, nandiyan ba yung verse 23? Sabi niya, yung sabi ng servant, and said, whose daughter art thou? Tell me, I pray thee, is there a room in thy father's house for us to lodge in? Sabi niya, kanino kang anak? Alam niyo ba na ang mga kabataan, kapag meron silang ginawang isang magandang bagay, halimbawa sa isang stranger, sa teacher, alam niyo ba tumatatak sa isip ng mga tao na kanino kayang anak to? Nagkaroon na ba kayo ng mga ganong moments? Na kanino bang anak to moments? Na sobrang natuwa yung isang tao na yun na natulungan ng anak mo? Ano? O yung kabaligtaran? Ano? Yung napaaway sa klase, kanino kayang anak to? Ano? Moral principle. Kaya ako sigurado ako, sa babaeng ito, pinalaki siya ng tama ng magulang niya. Moral principle. Alam niyo po, ang mga magulang, meron po silang may mga times na mas gusto na lang nilang pabayaan yung mga anak nila. Yung sinasabi nila na para hindi na lang magkaroon ng gulo sa tahanan, ng friction. Yung nagiging tolerant na lang sila. Hayaan nila yung anak nila kung saan pumunta, kung ano gawin. Buhay naman niya yun eh. Yung tolerant, okay na naman, ginabi na naman umuwi. Sige, wag na natin pagalitan. Yun naman po iba, ignorant. Alam nila na meron ng maling nangyayari, ini-ignore nila. And that's the opposite part of the moral principle. Na imbis na tayo bilang magulang, tinuturuan natin ng mga good values ang ating mga anak, nakakalungkot sa scholastic system natin. Kasi yung good manners and right conduct, pinalitan eh. Pagpapahalaga ba yun? Edukasyong pagpapahalaga? Pagpapakatao? Pagpapakatao ng ano? Yun lang yung topic ng subject, sir. Ano? Pero before, it was called good manners and right conduct. Simple, direkta. Yun ang ituturo sa mga bata. Mabuting asal at tamang pag-uugali. Eh ngayon, hindi na. Ano? Walang po, walang mano. Kaya lang magmamano, paghihingi ng baon. Ano? Moral principle. Church, ilan po ba sa mga magulang natin dito ang makapagsasabi, ang anak ko, naglalaro ng gadget. At yung gadget, maraming oras yung i-spend niya sa gadget kaysa sa akin. Meron ba? Meron po ba na malakas ang loob na sasabihin sa congregation ito? Kasi gadget na ngayon ang education ng bata eh. Hindi na parents. I'm not saying that it's bad in a way, but if these are children, baka may dapat kang matutunan pa sa Biblia. Ano? Iba po ang application ng isang tao na tinuruan mo kung paano magmaneho. Halimbawa, ganito sir yan. Ganito po magmaneho. Kailangan meron ka sasakyan. O syempre, una naman yun. Ano? Kailangan merong gas yung sasakyan. May susi. Ganito pa anda rin yung susi. Inile-lecture mo doon. Iba po ang resulta nun sa mga nagtuturo na gusto mo bang matuto magmaneho? Halika. Sasama kita. Ganito magmaneho. Sumakay ka sa tabi ko. Tuturo ko sa'yo. Iba po ang end result ng dalawa na yun. Merong theoretical
at merong actual. The parents that are more when it comes to theoretical, alam mo yung anak ko matalino to. Ay, taas ng IQ, sa tingin ko ganito mararating yan. Rather than, yung mga theoretical sa actual parents na nagtuturo sa kanya, anak, alam ba ganito magluto? Lalagay ka ng kawali, lalagay ka ng mantika, ganito magluto na magprito ng itlog. Iba yun kaysa dun sa mga nag-theoretical. So parents, what are we between the two? Ano ka dun? Kamusta na po ang mga magulang natin nowadays? Pinagpapahalagahan ba natin yung mga achievements ng bata? Yung mga awards? Yung mga medals? Tinuturuan ba natin silang maging somewhat friendly competitive sa school to earn good grades? Sa church na ito, nakakamangha. Ilang mga cum laude din na naglabasan dito. Tagal na sa church niyan. Imposibleng walang natutunan yan. Gusto natin, yung anak natin, ang title, magna cum laude o magna nakaw. Mamili ka. The moral principle. And then, meron pa po tayong isang prinsipyo na pag-aaralan at dapat maituro sa ating mga anak. Tama ba, sir? In third na yan. Gusto kong ma-discuss din yung isa na yan. The mortal principle. Pag sinabi po nating mortal principle, ang mga magulang dapat at an early age, tinuturuan natin ang mga bata natin na ang oras mabilis. Pag pumasok ka sa eskwela, sino po mga nag-school dito na mga whole day ang classes? Meron ba? Sa mga young people natin? Whole day. Taas nga po yung kamay, whole day. O sila Aishen, sila Ma'am Chloe. Whole day, half day. Meron dito half day. Sila Ma'am Juliana. Ibig sabihin, kumukonsumo ka ng oras. Dinideduct mo yun sa 24 hours na ibinigay sa'yo ng Diyos. Dapat, maituro natin sa mga anak natin itong prinsipyo na to. Anak, bangon ka na dyan. Malilate ka sa eskwela. Hindi yung 7:30 na. Anak, ano ba? Babangon ka ba? Gusto mo ba ako maging El Tigre? Sister Nora, El Tigre. Yung bang mortal principle, na ibabahagi ba natin ito? Na ituturo ba natin ito? Nahuhubog ba ang mga bata sa mga prinsipyo ito sa loob ng tahanan natin? O hindi? O sinabi na, anak, pakikuha nga yung, yung siyense. Magluluto lang ako. Nandun sa may kusina. O nandun sa may lababo. Saglit lang, ma. Tinitingnan ko yung, namin, yung group namin. May daw kami, Meron daw kaming group study. Nak, pakikuha nga yung suka. Tignan ko nga, may post yung classmate namin, nanalo daw sa may basketball yung school namin. Galing! Nak, pakikuha nga yung pakilabas nga yung basura. Mamaya pa daraan yung basura. Di naman dumadaan dito sa Malipampang yun Kasi yung basura dito, naging Smoky Mountain, bago ko nun Ganun ba yung hinahayaan ba natin yung mga anak natin na sa mga madadaling bagay na maturuan sila at an early age? Nak, di ba meron kang project? Kailan ba yun matatapos? Kailan yung deadline? Deadline yung Kailan ba yung deadline? Sa Friday pa. Halika, gawin natin yung project mo. Hindi yung ikaw yung gagawa, Kasi may mga parents ganun sila gumagawa ng project nila. Ibig sabihin, i-guide mo yung anak mo na, anak, ganito, tara gawin natin, tutulungan kita. Mortal principle, may oras, at alam niyo po ba, yung diniscuss natin kanina kay Adam at Eve, 930 years? Haba ng oras.
Magagawa ni Adam yung lahat ng pwede niyang gawin. Ngayon, ang buhay ng tao, 60, 70, minsan di pa umaabot doon. Tapos nakakalimutan nating ituro sa kanila na time is gold. Yung mga ganong mga moto-moto. Alam niyo po ba, recently, balita, na ang mga kabataan daw ngayon, ang weird mataas yung grade. Pero pag siya, isinalang mo sa actual questioning, may problema. Yung ang ganda-ganda ng grades, may 95, 96. Pero pag tinanong, ate, yung mga parents mo, ano ang pinagkakaabalahan? Ano ba ang trabaho nila? Doktor po. Doktor. Okay. O sabihin natin, policeman. Ano ginagawa ng police? Ang huli po ng masasamang elemento, ganon. Pero when it comes to knowing it fully, parang hindi. Hindi nila maipaliwanag ng mabuti. Yung mga ganong bagay. The mortal principle that we should learn that we ought to know is that time is definitely running out. Tingnan niyo po ito. Alam niyo po ba, ang mga magulang may malaking problema, lalo na yung modern parenting. Kasi, pakiramdam nila, number one, kaya hindi sila nagtuturo ng mortal principle sa bahay. Number one na iniisip nila, they have a lot of time. Sabi niya, bata pa naman yung anak ko. Hindi pa naman na kailangan matutong magsaing. 7 years old pa lang naman yung anak ko. Hindi niya muna kailangan matutong maghugas ng plato. Maglinis ng bahay. Magtupi ng pinaghigaan. Magligpit ng kulambo. Bata pa yan. Hindi pa niya kailangan matutunan yan. That's one problem of parenting, modern parenting. Parents nowadays think that they have a lot of time. Pangalawa, parents think that they have no time. Wala akong oras para ituro yan. Ayoko muna siyang turuan. Ang dami kong ginagawa sa buhay ko. Hindi ko pa natatapos yung reels. Hayaan mo na muna sila. Hindi ko pa natatapos yung mga social media. Hindi ko pa nalalike yung mga ganito. Hayaan mo muna sila. Wala akong oras. That's the second thing about modern parenting problems. Number 3, they have run out of time. Yung mga parents sabi, sa tingin ko, hindi ko muna mapaglalaanan ng oras yan kasi naglalaba ako, nagsasaing ako, nagluluto ako. Number 3, they have run out of time. Number 4, they can't spend more time with their kids. Yung mga magulang na, hindi ko kayang mag-spend ng oras sa anak ko masyado akong hectic. Yung mga ginagawa ko sa bahay, kaya wala na akong oras para sa kanila. Nakakalungkot. Verse na ba yan, Psalms? Psalms chapter 90, verses 10 to 12. The days of our years are 60 years and 10, which is 70. And by reason of strength, they be 40 years, 80 years old po yun in translation. Yet is their strength, labor, and sorrow, for soon it is cut off. Sabi niya, ito daw yung mga panahon namin, yung mga edad namin. Pero yung mga pagpapagal namin, yung lakas namin, yung pagtatrabaho namin, mapuputol yan. Mapuputol. Kasi hindi naman tayo immortal Kaya nga po mortal principle ang dinidiscuss natin. Ang mga anak po natin, tatanda yan. At kung sa murang edad, napabayaan natin na turuan sila na pagpahalagahan ng oras. Tandaan ninyo, paglaki niyan, yung oras na hindi mo ibinigay sa kanila, hindi nila ibibigay sa iyo. Nay, busy ako Madami akong ginagawa. Saka na ako pupunta dyan. Sige ma, saka na kami uuwi. Kasi maraming trabaho dito sa Canada. Hindi muna kami uuwi. Siguro next year na lang.
Mahirap kasi umuwi eh. Ganun yung mga nagiging problema ng mga magulang, ano? They gave less time for their children, and when the children got old, they're the ones who's giving less of the time. Ano? Alam niyo po, walang silbi na magaling ka sa trabaho, pero palpak ka sa tahanan. Tama po ba yon? Amen nga po, church. Yung napakagaling mo sa trabaho, yung kumpanya mo, ikaw mag-isa, nabubuhat mo yung tagumpay ng kumpanya mo, pero palpak ka sa bahay. Ano po ba yung legacy na naitanim niyo sa mga anak ninyo? Sa mga parents natin? Sa ngayon, yung sa tingin nyo, babaunin nila habang buhay. Meron na po ba tayo? May legacy, ibig sabihin, meron kang itinuro na sa tingin mo maganda, mapapakinabangan ng anak mo hanggang sa kanilang pagtanda. Meron na po ba tayong naibigay kahit isa? Itong anak ko na to, natutunan niya sa akin to. Yung pamumupo. Sigurado ko na paglaki nito, dadalin din ng mga magiging anak niya. Ano? Ano po? Alam niyo po, sa Harvard, yun daw favorite na school ni Pastor, Harvard, meron po silang tinatawag na isang study. Ang tawag po dito, Harvard Grant Study. Hindi ko alam kung bakit yan, siguro possible pangalan na yun nung saan nag-research something. Alam niyo po ba, yung pag-aaral na yun, sabi nila, yun daw mga bata na tinuturuan nila, yung mga magulang na may mga batang anak, na tinuturuan nila at an early age ng household chores, yung mga anak nila. Alam niyo daw ba, sa research and studies nila, yun daw mga bata na yun, lumalaking successful sa kanilang career, lumalaki sila na, ano pa ba yun? Yung pong marunong silang rumespeto sa trabaho, at an early age, nagagawa nilang maging independent. Ano? Ano pa po? Yun daw pong relationships nila sa kanilang pamilya maayos. Yun po yung bunga ng study na yun. At patuloy pa po yun, yung research na yun. Ano? Yun daw po yung nagiging impact ng mga magulang that an early age, merong mortal principle na anak, alam mo, kailangan mo na itong matutunan. Yung magwalis tayo sa bahay, tuturuan kita, ganito lang naman yan. Mag-map sa bahay, ganito lang naman yan. Ano? Tuturuan kita, hawakan mo yung map, ayan. O, ganun lang, back and forth, back and forth. O, madumi na ba yung map? Kung madumi na yung map, lalagay natin sa timba, huhugasan natin yung map, tapos pipigain natin, o balik tayo dun sa madumi, map ulit tayo. Simple. Pero, ang simple-simple, pero napapabayaan natin. We are becoming negligent. Ano? Hindi ko naman sinasabing lahat ng parents. But that's the problem. Modern parenting somehow begat neglect. Hayaan na natin yung mga bata. Mundo naman nila yan eh. Ano? Hayaan mo silang matuto sa eksperyensya. Sir Jonel, ikaw ba nagsabi nun sa preaching? Sino ba nagsabi nun sa, yung sa experience? Yung best, minsan yung experience ang best teacher na sinasabi nila. Hindi sa lahat ng oras. Ano? Ang experience ay best teacher. Pag umuwi na yung anak mo na buntis sa bahay, ibang usapan na yon. Pag umuwi na yung anak mo sa bahay na lasing, ibang usapan na yon. Pag umuwi yung anak mo na basag-basag ang mukha kasi sa basag ulo, ibang usapan na yon. And that comes down to parents. Wag nating idinadamay ang church na nagmati naman sa church eh. Ano? So, parents, mga nanay, mga tatay, nasaan na ba tayo sa pagmamagulang? Are we on the road that we can say that we're in the journey of being a successful parent? Or are we a failure?
Masakit ang katotohanan pero dapat ang katotohanan talaga sinasabi. Para magising tayo Ganun naman talaga, di ba? Kaya dito sa atin, sa Pilipinas, maraming mga politiko na naglalabas ng baho ng gobyerno, yung corruption. Kasi nakakarindi na siya Kasi yun ang katotohanan, that this country is corrupt. Ngayon sa pagmamagulang, sabihin na natin yung katotohanan, that we are neglecting our children. Hindi naman lahat, May mga parents din na nakikita ko na nakakamangha. And tumitingin kami ni Ma'am Zen for those people, nilulook up ko namin sila. And we are looking their pattern, kung paano nila napagtagumpayan yung pagmamagulang na pwede namin gawin. We have a long way bago lumaki si Yuan at magkaroon ng knowledge between good and evil and salvation. So, sa mababang panahon na yon, it's up to us. It's up to us to teach our children. So, church, ano yung ipapamana nyo sa mga anak ninyo? Godly character? That's good. Material na bagay? Yaman? Ari-arian? O yung makatiyak ka na yung anak mo hindi pupunta na impyerno? What's more valuable than that? Napaka-importante nun. Na ang isang tao na walang alam patungkol sa Diyos at kaligtasan ay mapupunta sa kapahamakan when they die. Nakita niyo yung nakamotor na aksidente last time? Balita. Inamatay yung dalawa. Alam ba nila na mamamatay na sila? Hindi. Nabuhay yung isa. Yung driver, di ba? Yung driver na teenager, pero yung dalawang babaeng sa kanya. So, alam ba nung magulang nila na gano'n ang sinapit? Imaginein mo yung pakiramdam ng isang magulang na bababalitaan mo yun, yung anak mo, wala na. Aksidente. Walang salvation. Mas lalo ka mag-aalala. Wala na sila. Patungo sila na impyerno. Kasi hindi sila naligtas. Hindi sila nakakilala sa Panginoong Jesucristo. So, parents, may mga anak po dito, how are we trying to bring them in the church? How are we educating them about the Bible and then the essence of Bible? Yung salvation, na-share na ba natin sila? Meron na ba silang tamang pag-iisip to know and accept Jesus Christ? Kasi kung meron, at hindi pa natin ito nagagawa, at the following day, pagbangon mo, wala na yung mahal mo sa buhay, hindi mo naman pwedeng sisihin yung kapitbahay mo sa nangyari. Hindi mo pwedeng sisihin si pastor na hindi siya bumisita at i-share ang gospel. Samantalang ikaw ang katabi niya habang natutulog as a Christian who knows salvation. Hahayaan pa ba natin na isang araw pupunta ang church sa bahay ninyo? Yung mga kabataan na yun na nawala. Pumanaw ng hindi oras. And then, masasabi natin na minsan hindi natin nabanggit yung salita ng Diyos sa kanila. Dagok yun. Dagok po yun sa atin bilang mga magulang. At kung sa atin, okay lang naman, ewan ko, kung may mga ganong magulang, okay lang naman, mapunta sa impyerno. Wala akong magagawa kung yan ang prinsipyo mo. But for me, sabi ni Joshua, di ba, sa Bible, but for me and my house, ano sabi po niya? We will serve the Lord. Kaya niyang sabihin iyon. Kasi natutunan niya sa magulang yun Yung paglingkuran ng Panginoon, kaya yung anak niya, sabi niya, dito kayo sa akin. Kung kayo, doon kayo, ayaw niyo maglingkod, kami, pamilya namin, maglilingkod. So church,
pagpahalagahan natin yung tatlong prinsipyo na ito. Because, baka dumating yung panahon na hindi na natin ito kayang ituro. Yung spiritual principle, yung moral principle, yung mortal principle. Ano? Napakahalaga ng buhay. At kung mahal nyo ang mga anak ninyo, ituturo nyo na ito. Hindi nyo nahahayaan yung bukas. Paglabas nyo rito, anak, usap tayo nga saglit. Meron lang akong gusto sabihin sa'yo. May trucks dyan, no? Kuha kayo. Ako po, naging habit ko ngayon sa bus. Nangungupit ako ng trucks dito. Tapos inilalagay ko sa silya. Kasi yung mga early trip, ano yun eh, nakakatamad. Kasi walang sakay. Ang ginagawa ko, iniipit ko siya. Kasi may mga times sabi ko, yung pagod na ako, kasi mga 1 a.m. na ako dumarating sa terminal. Ipit ko siya, sabi ko, at least yung susunod na uupo sa akin, baka may mapaglibangan siya ito. Baka maging way pa to para siya maligtas. Napakaraming means na ang tao makarinig ng salita ng Diyos. We just have to know them, to learn them, to share them. Lalo na sa pamilya nyo. Kasi one day, ako, iniisip ko, dalawa lang yan. Yung tao sa tahanan namin, it's either ako ang maglilibing sa kanila o sila ang maglilibing sa akin. Yun ang katotohanan na hindi nyo pwedeng takasan, lalo na yung mga magulang. It's either yung mga anak ninyo ang maglilibing sa inyo o kayo ang maglilibing sa anak nyo kung sila'y mapahamak. Wala nang bawian yun. Wala nang part 2. Wala nang replay. So it's up to us. So church, I pray na ang bawat isa po may natutunan sa napag-aralan natin. Kung may natutunan kayo, pwede po bang magsabi kayo ng amen? Iyon. Gising pa naman pala yung pagpasensahan nyo na ako. At kasi po ako, hindi ko naging common way na mag-preach ng seryoso. Kasi gusto ko nagpapatawa ako. Pero the lesson itself is very serious because the consequences are very serious. So may mga parents po dito, kung wala pa kayong lakas ng loob na sabihin ang salita ng Diyos sa tahanan nyo, maybe it's about time. Tandaan nyo, hindi kayo tuturuan ito sa lansangan. Hindi kayo tuturuan ito sa paaralan. Hindi kayo tuturuan ito sa trabaho. Sa church. Yes. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagbabalik ng papuri sa inyo. Panginoon, salamat po, inuunawan niyo po kami sa napakaraming bagay. Bagaman kami po, sa katotohanan lang, ay nagiging pabaya sa pag-unawa sa inyo bilang Diyos. Patawad po. Nawa po, Panginoon, na napag-aralan po namin ng mga prinsipyo, baunin po namin bilang magulang. Bitbitin po namin ito na mabigat at pagdating po namin sa tahanan, ibahagi po namin ito. Huwag po namin sayangin ang oras dahil ang oras ay ang isang bagay na hindi namin hawak kailanman. Salamat po, Panginoon, sa mga mananampalataya na nakapakinig, lalong higit sa mga magulang. And I pray na naging blessing po ito. At pwede nilang ituro ito sa kanilang mga anak starting from today. So Lord, kami po sa oras na ito, kami po'y mananalangin. Open po ang altar. Let us go forward. Sa mga magulang, sa mga nagsisimula na magulang, sa mga kabataan na nag-iisip na pumunta sa estado ng pagmamagulang, let us think on these principles. The spiritual principle, the moral and the mortal principle. Because time is really running out. At yung pong pagkakataon na masabi na maituro ito ay baka hindi na mangyari. So tulungan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, karunungan, katapangan, na sabihin ang mga bagay na to sa aming mga anak. At kung kami naman po ay mga anak, magnais po kami na kausapin po namin ang mga magulang
upang matutunan ang mga bagay na ito. Dahil sa huli, wala naman po kaming ibang masisisi kung hindi ang aming mga sarili. So we pray, Panginoon, sa mga kapatid po namin, sa mga nakaluhod, sa mga nananalangin, fervently na one day I can bring my kid, my son, my daughter to the church. I pray na dinggin mo po ang panalangin po nila. Hindi po namin alam kung kailan, pero nananalangin po kami na mapangyayari niyo po ito. Kung meron po kami, Panginoon, dito na mga magulang, mga bisita na hindi pa po alam ang spiritual principle, ang nakasulat sa Biblia, ang nag-iisang paraan ng kaligtasan patungong langit kung sila po'y tumawid sa kabilang buhay. Let this occasion be an eye-opener for them. Mayroon pong Kristo na pako sa krus. At welcome po siya para sabihin niya kung ano po niya, kung ano ang pangako niya sa iyo. Ang buhay na walang hanggan. So we pray, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Tulungan niyo kami. Let us pray. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa mensahe. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Sa bawat mananampalataya na nandito, dalangin namin na maging kaakibat po kami sa pananalangin para sa Kanya. At sa kung anumang tulong na maibibigay po namin as a church for the families here that have kids, children, sons and daughters na hindi pa nakakaalam sa kaligtasan, panalangin po namin maging katuwang ang church. Maipanalangin po namin po sila sa abot ng aming makakaya. Muli po, ibinabalik po namin ang kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po.